Ama naming nasa langit, kami po ay muling lumalapit sa iyo. Kami po ay nagpapasalamat sa kadakilaan ng pag-ibig mo at sa kadakilaan at kabutihan mo, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng iyong biyaya. We are here gathering, O Lord God, in your church to hear your word, and let this word be upon our spirit, be upon our soul. Hayaan mo, Panginoong Diyos, na sa aming pakikinig ng iyong mga salita ay lumakas at tumibay kami sa aming mga pananampalataya. Maunawaan namin ang lahat ng bagay na nilolobo sa amin sapagkat taglay namin ng mga kahinaan, taglay namin ng mga pagkukulang, taglay namin, O Diyos, minsan ang aming mga lumang pagkatao na nananaig sa aming mga puso. Pero Ikaw, Panginoon, ang hinihiling namin na mag-ahari at gagawa sa aming mga buhay. For we know, Father God, what you want, O Lord God, sa amin ay patuloy kaming magkaroon ng pananampalatayang katulad ng kay Kristo. Kaya naman hayaan mo, Ama, na sa pagdanasa namin ito, makita mo ang aming mga buhay, makita mo ang aming mga puso na ginaganap ang lahat ng katwiran at kalooban mo sa amin. Salamat po, Ama, at pagpalain mo ang lahat ng mga kamay na nagbigay ng kaloob sa gabing ito, Panginoong Diyos. Ibalik mo ito ng siksikat at gumapaw nagpapapala sa kanila. At hayaan mong lagi silang hindi magkulang sapagkat sila'y naging tapat sa iyong gawain. Salamat po, Ama. Maingat namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at ang aming paglalahati. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Please open your Bible to John chapter 8. Juan Kabanatang 8. Talata po ay 31 hanggang 36. John 8, verse 31 to 36. Ganito po ang sabi po doon. Basahin po natin sabay-sabay. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Sa Kanya'y kanilang sinagot, kami binhi ni Abraham, at kailanman hindi pa kang naging alipin ni numang tao. Paano sinasabi mo, kayo'y magiging laya? Sinagot sila ni Jesus, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan, at ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Amen. We are going to have the topic for tonight about much of the truth. Lubos na katotohanan. The Jewish people submit themselves to the law. Napapailalim sila doon sa tinatawag na kautusan. And because they were so much devoted to the law, what they think is their belief or their faith is true. Yun po yung paniniwala nila. Nang dahil dun sa katotohanan na kanilang tinanggap, na ibinigay sa kanila mismo ni Moises, na tinanggap niya galing sa Panginoon, they have this kind of mind. Meron silang ganitong kaisipan na, tama na yung pananampalataya ko. Totoo yung pananampalataya ko. Kaya, hindi nila masasabi na hindi ako naniniwala sa Diyos at hindi ako sumusunod sa Diyos. Yun po yung paniniwala, yun yung pinananaligan, yun ang pinanghawakan ng mga Israelita, ng mga Hudyo at that time. And when the Lord Jesus Christ came, nakita natin sa binasa natin talata na ang kinakausap ng Panginoon dito ay yung mga Hudyo. Sabi ko nga po sa inyo, yung mga Hudyo po, they turned their back from the law and believed in the Lord Jesus Christ. Amen? Naniwala sila doon sa sinabi ng ating Panginoon, and these people, ito po mga taong ito ay, amen po ba, naniniwala na kahit na sila po'y sumusunod sa ating Panginoong Jesus, amen, ay nandoon po yung sa pamamagitan ng kanilang pagtitiwala sa ating Panginoon, they also became a true believers. Siguro parang sinasabi nila, mas maganda na nito.
naniniwala na tayo sa kautusan, naniniwala pa tayo kay Jesus. Di po ba? Parang ano po yun kumain ka na sa Jollibee, kumain ka pa sa McDo. Parang sulit, parang gano'n yung sinasabi nila na hindi ka na kumbaga, hindi mo na masasabing, wala na kayong masasabi because we believe already in the law and we believe in Jesus Christ. Di po ba? Pero sa paniniwala po ng mga Hudyo, napansin agad ng ating Panginoon. Remember, God is all-knowing God. Ang Diyos, nalalaman niya ang lahat ng bagay at wala tayong maililihim sa Kanya. That's why even in the hearts, kahit po yung mga puso na meron po yung mga Hudyo at that time, alam ng Panginoong Yesus kung sino talaga yung nananampalataya sa Kanya. And I think even in our times now, alam po nyo, kahit na sa panahon po natin ngayon na naglilingkod tayo sa iglesia o nananambahan na tayo sa Panginoon, na sinasabi natin tayo may pananampalataya, amin po ba, alam ng Panginoon kung yung pananampalataya natin, totoo. Alam ng Panginoon kung yung pananampalataya natin, karapat-dapat sa Kanya. Remember, we are not serving men, but we are serving God. Naglilingkod po tayo sa Diyos. Kaya, yung paglilingkod po natin, ang inaasahan ng Panginoon sa atin is really to believe in all things which the Lord Jesus Christ have declared. Tandaan po natin, wala pong ibang sinabi ang ating Panginoong Hesus, kundi ang ipinapasabi ng Ama. At kung ano yung salita ng Ama, yun po yung tinatawag na powerful word, which is the word from the Creator. Yung salita mismo ng manlilikha, na siyang dapat panaligan at dapat tanggapin ng maraming mga tao. Siguro napansin ng ating Panginoong Hesus that these Jewish people divided. Sabi ko nga po sa inyo, divided yung kanilang pananampalataya. Amen? Kahit na sila'y sumusunod sa ating Panginoong Hesus, hindi pa rin sila ibinilang na alagad ng Panginoon. Naintindihan niyo po ba? Kaya di ba sabi niya na, sabi niya dito, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga na kayo'y aking mga alagad. So, ibig sabihin, kahit na itong mga taong ito ay sumusunod na sa Panginoon, I think Jesus Christ saw their hearts. Nakita ng Panginoon yung mga puso nila na hindi lubos. Amen? Hindi pa rin sila maibilang ng Panginoon na sila'y mga alagad. Alam niyo po ba yung magsinabing ikaw ay alagad ng Panginoong Jesus? Amen po ba? Hindi po ito tumatanggap ng mga sertipiko, alagad ka na ng Panginoon. Ang nagsasertify po sa kanila para sila po ay maging karapat-dapat na alagad ng Panginoon ay yung kanilang pagsunod at pananatili sa Panginoon Yesus. No matter what happens. Kahit na anong mangyari, kahit na anong kanilang nararanasan, habang sila'y sumusunod sa Panginoon, hindi po sila matitinag at hindi nila gagawin yung mga bagay na alam nating magiging laban doon sa kaisipan ng ating Panginoon. Amen? Kaya, yung mga Hudyo po dito, kung titingnan po natin, amen po ba? Tandaan po natin, di ba, na supposed to be masaya na ang Panginoon because they are Jewish people and then tumalikod sila at sila po ay sumunod sa ating Panginoong Yesus. Amen? Di ba? Kasi tayo, nasisihan na tayo kapag ang isang, nag-invite tayo o meron tayong gustong dalhin sa church at pumunta na sila sa church. Amen po ba? Masaya tayo nun kasi nadala na natin sila sa church. Tama po ba? Kahit sa buhay po natin ngayon, naniniwala ko na siguro mas masasabi po natin mapalad na tayo o sinasabi natin sumusunod na tayo sa Panginoon kasi hindi lang tayo doon sa pananambahan dumadalo pa rin tayo sa prayer meeting. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na yung mga hindi dumadalo sa prayer meeting, walang pananampalataya. Because we cannot judge them. Amin po ba? Hindi natin sila pwedeng hatulan doon sa kanilang mga nararanasan o yung doon sa kanilang mga ginagawa para sa Panginoon. Hallelujah. Pero mas maganda po kung dumadalo tayo. Amen? Kasi kumbaga, naipapakita lang natin sa Panginoon, Lord, kung gusto ko po na maging matyaga, gusto ko pong hindi lamang ako sa pananambahan ng linggo, kundi maging sa pananambahan tuwing araw ng pananalangin. Amen. Paano kung dalawa na nga yung dinadaluhan mo, pero hindi ka pa rin karapat-dapat na alagad ng Panginoon? Like the Jewish people. Hallelujah. Siguro, masasabi natin,
Yung isang pananambahan na pagdalo mo, maganda na. Pero yung dalawang pananambahan, mas maganda. Tama? Naintindihan niyo po ba ako? Hindi ko hinahatulan yung mga kapatiran natin hindi nakadalo ngayon. Kasi nananambahan nila man sila tuwing linggo, every Lord's Day. Pero siguro mas maganda sa paningin ng Panginoon na dumadalo tayo ng 2 beses. Hindi lamang tayo dumadalo sa Lord's Day, kundi dumadalo rin tayo sa Friday prayer meeting. Kasi alam natin na gawain ito ng Panginoon, tama? Pero paano kung napansin ng Panginoon, 2 beses ka nga dumadalo sa pananambahan, pero hindi ka pa rin karapat-dapat na maging alagad ng Panginoon. I think masakit po yun. Amen? Tama po ba? Masakit yun kasi bakit? Kasi nga, 2 na yung dinaluhan mo, pero hindi ka pa rin nagiging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon dito, there is only one solution. Isa lang ang solusyon para ma-resolve yung kalalagayan natin. Kung ikaw man ay 1 beses lang dumadalo, kung ikaw man ay 2 beses dumadalo, isa lamang po ang magiging solusyon para maging karapat-dapat tayong alagad. Ano po yun? We need to believe in the truth. Amen? Nandito na rin po tayo, panaligan natin yung katotohanan. We need, kaya nga sabi doon, much of the truth. We need those much of the truth to come into our soul. Doon sa puso natin, doon sa kaluluwa natin, doon sa spirito natin. Kasi yun yung hinahangad natin na makita ng Panginoon sa atin, I really believe in the truth. Naniniwala ko doon sa katotohanan na yung iniayag sa amin. Amen. Sabi nga po doon sa pinag-aralan kahapon, sa ilang araw na pinag-aaralan nila, sa lahat daw ng hayop, ang tupa ang pinakamalabo ang mata. Amen. May mata naman po ang tupa. Pero alam niyo po ba, ang tupa, limited po yung kanilang paningin. Kapag malayo na po, sino po dito yung farsighted? Yung tinatawag na farsighted, kapag malayo, hindi na nila, tama ba? Nearsighted. Nearsighted. Di ba? Ang mga tupa po, kapag malayo na, hindi na nila nakikita. Kaya po, sa lahat po ng mga hayop, amen po ba, pag inilabas mo po sila sa kanilang kulungan, hindi na sila marunong bumalik. Kaya po, sa lahat ng hayop, tupa po ay nangangailangan ng shepherd. Naintindihan niyo po ako? Kasi alam niyo po yung mga, kung nanonood po kayo ng mga vloggers, meron po may isang vlogger na nag-aalaga po siya ng kambing eh. Alam niyo po yung mga kambing, uwian na tayo. May mga pangalan pa yung mga kambing niya. Donald, Maria, ganun sa akin, parang ginagano niya. Uwi na tayo. Alam niyo naman siguro kung saan ang daan. Alam niyo po yung mga kambing niya, dire-diretso. Pag halimbawa, tumigil po yung kambing niya, sasabihin niya, ba't tumigil ka pa? Diretso na sa uwi. Uuwi na po siya. Yung kambing. Ang tupa po, hindi. Ang tupa po, kailangan gabayan. Amen? Hallelujah. Kaya, naniniwala tayo, even though we are already in the church and we are, kinukonsider tayo ng Panginoon bilang tupa, sa totoo lang, malalabo pa rin ang ating mga mata. That's why, without the leader, kung walang nagli-lead sa atin, hindi tayo marunong. Amen? Nagbabiolate pa rin tayo. That's why sometimes we do not know the church, we do not know, hindi natin alam kung, masasabi nga po natin na mananampalataya tayo, pero hindi natin alam kung saan gagawin tayo na daan. Kaya di ba sabi ng Panginoon, I am the way. Naiintindihan niyo po ba ako? Di ba sabi ng Panginoon, I am the way. So, once na bilang tupa, kahit malabo ang mata mo, kung sumusunod ka kay Jesus, hindi ka maliligaw. Why? Because Jesus Himself is the way. Kaya, yung sinasabi mong much of the truth, ganun pala yun. Kaya siguro dumarating sa pagkakataon, tayong mga naglilingkod, o tayo pong mga sumasamba sa Panginoon, tayo pong mga mananampalataya, di po ba, nababasa natin ang salita ng Diyos. Amen po? Pero sometimes we do not understand it. Tama ba? Hindi natin naintindihan. Basa tayo ng basa. Amen po ba?
Pero walang pumapasok na salita ng Panginoon. Pero kapag ka nag-Bible study tayo, kapag nakinig tayo ng sermon, amin mo ba, biglang dumating sa ganun pala yun. Then, you restore your eyesight. Na-restore yung paningin mo. Para kang tupa, malabo ang mata, pero pinapalinaw ng katotohanan ang iyong mata. Amen? Kaya, kung wala yung katotohanan na yun, your eyes will remain, maganda pag malapit. Paano pag malayo, hindi mo na nakikita? Hallelujah? Amen? Nasa church ka, pero paglabas mo ng church, lumalabo ulit yung mata mo. Nakalimutan mo, ay mananampalataya pala ako. Naintindihan po ba natin? Kaya, ganito yung mga Hudyo. Sumusunod sila sa ating Panginoong Hesus, pero they cannot, hindi po nila maiwan yung kautusan. Naintindihan niyo po? Kaya di ba sabi nila, uy, lahi kami ni Abraham. Kailanman na hindi kami naapaalipin sa tao. Nangangatwiran pa. Alam niyo yung mga pangangatwiran ganyan? Hindi yan ugaling ng mga Kristiyano eh. Amen? Ng mga mananampalataya. Especially Jesus Christ is the one who telling them. Sa tingin po ba, nagkamali ang Panginoon nung sinabi sa kanilang, kayo ay alipin pa rin? Nung sinabi ba ng Panginoon sa kanila, na katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At that time, agad na feel ng mga Hudyo? Sa lagay, alipin pa rin ba kami? Hindi pa rin ba kami malaya? Sabi niya, lahi din kami ni Abraham. Ganyan yung mga mananampalataya. Amen po ba? Though they already attending the church, amen po ba? They're already members of the church, even workers and pastors are already in the church. Amen? Pero sa totoo lang po, hindi pa rin po nila alam ang katotohanan. Alam niyo po ba kung bakit masasabi natin maraming church ang hindi pa rin alam ang katotohanan? Because until now, there is no unity about the church. Wala pong pagkakaisang lahat ng iglesia. Kung ang lahat ng mga churches, tandaan po ninyo, ang katuruan ni Pablo, katuruan din ni Pedro. Ang katuruan ni Pedro, katuruan din ni Juan. Amen? That's why, si Pedro po, tinulungan niya yung pangangaral ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, ni-remind niya sa atin about the teaching of Peter. Amen po ba? Kumbaga, wala silang, kahit na si Pablo ay nasa iglesia ng Corinto. Amen po ba? Si Pedro po ay nasa iglesia ng Jerusalem. Because, di ba, tandaan natin, ang mga alagad ng ating Panginoon, they only minister in Samaria, Judea, di ba? And Jerusalem. Hindi sila lumabas doon. Kasi yun ang utos ng Panginoon sa kanya, do not go out. Amen. Sino ang inutusan na lumakad, umalis, para mangaral sa ibang bansa? Only Paul. Pero alam niyo po ba na kahit nasa church ng Jerusalem, si Pedro, at nasa church ng Efeso, si Pablo, hindi po sila pwede maghiwalay ng katuruan. Because there is only one truth. Kapag nag-iba po ang katuruan ni Pedro at naging katuruan ni Pablo, hindi na po tatawagin yung katotohanan. Amen? Pero pansinin niyo po ngayon, this church, kapitbahay lang natin yung church, pero iba yung katuruan nila. Amen? Wala tayong problema sa way of worship. Ano yung way of worship nila? Wala tayong problema doon. But in terms of teaching, magkakaiba. Pero sa totoo lang, dapat pare-pareho. Alam niyo po, kagabi, halos nakauwi na po kami, mag-8:30 na. Kasi may naiwang pong pastor dito yung taga Mindoro. Si Pastor Oily, Milandres. Naiwan po sila dito. Iniwan naman sila. Naawa naman kami, naiwanan na lang sila. Kaya nga, kinontak ko si Brother Angel. Brother Angel, ikaw na lang magsakay nito. Dalhin mo sa Kamyas, sa Kamuning. Kasi doon sila sa terminal. Kasi nga, nagbubuking po sila ng Grab. Wala silang mabook. Kaya ang tagal-tagal. Buti na lang, nung tinawagan ko si Isabel, wala naman, hindi pwede yung kanyang van. Kasi tulog na daw yung kanyang driver. Kaya sabi ko, kawawa naman to mga to. Kaya ang kinontak ko si Angel. Si Angel naman, nasa hostel pa lang.
Kaya kagabi may naghapunan pa dito. Pinag-dinner pa namin sila. Pamilya sila. Yung natatandaan niyo yung pamilya na 5 po sila, pero yung batang maliit. Yung kanilang apo. So dito sila. Kaya inantabayanan pa namin sila. And then, habang nandito kami, alam niyo po ba, pinaliwanag ko sa kanya about the teaching. Alam niyo, Pastor, sabi ko, noon hindi ko maintindihan ang Biblia. Ang sabi ko sa kanya, ang paniniwala natin, hindi ko alam kung pinaniwalaan niya ako. Pero sinare ko lang sa kanya, na sabi ko sa kanya, naniniwala tayo, ang pinaniniwala ng lahat ng churches, na yung Genesis chapter 1, verse 26 up to 27, yun din sina Eva at Adan. Amen? Kasi yun, dyan tayo nagising. Lahat ng mga mananampalataya, dyan nagising. Lahat ng tao, dyan nagising. Amen po ba? But when we study Berea, amen po, malaking katulungan din sa atin. When we study about Berea, napansin natin, amen po ba, na nung nilikha ng Diyos ang lalaki at babae, tandaan po natin, sa Pilipino at sa English, kapag sinabing at or and, di ba? Iba po yung, separated yon. Hallelujah. Separated po yon. Pag halimbawa, saging at pakwan, pareho ba? Hindi. Amen? Kasi separate po si saging at saka si pakwan. Tama? Kaya nung nilikha ng Diyos ang lalaki at babae, separated o hindi? Separated. Lalaki at babae. Nakikinig po ba kayo? Nung si Eva at Adan, amin po ba? At nilikha ng Diyos si Adan. At gusto niya magkaroon ng katuwang si Adan. Kaya naman, hinayaan ng Diyos na mahimbing na matulog si Adan at kinuha niya ang tadyang at mula sa kanyang tadyang ay nilikha niya ang babae. Magkahiwalay o iisa? Iisa. Amen? Si Eva galing kay Adan. Naintindihan po ba natin? Kaya magkaiba. Kaya pinaliwanag sa kanya, ganun po. Kasi ang paniniwala natin, ganito, di ba? Ganyan, ganyan. Pero na-open mind kami. Kasi yung mga pastors na dumalo, nangihinayang sila for 2 days. Bakit? Kasi iisa lang naman ang tinuro. Amen? Hallelujah. Na itong kaliwa kong kamay ay lumalarawan para sa akin at sa iyo. Amen po ba? Sinasabi niya, at tayong lahat ay bulag at hindi natin alam ang ating pamumuhay, ang katotohanan, kaya naman namuhay tayo sa kasalanan at sa sumpa. Pero si Kristo, sabi niya doon, ay namuhay na katulad natin. Simple lang. Amen. Namuhay na katulad nating tao. Hallelujah. Ngayon, ang tao ay makasalanan. Nilagyan niya ng cellphone, nilagyan ng ganon. Pinapaliwanag. Hallelujah. Maka-4 yatang beses, maka-5 beses, maka-8 beses. Tinuturo po yun. And I really know about that one. Amen po ba? Pero yung kasalanan na yon, kung hindi mareresolve, pupunta sa impyerno ang tao. Pero ipinataw ng Diyos yung kasalanan kay Kristo sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Napakadali. That's why it's really basic. Tama po ba? It's really basic. Pero ang hinahangad ng Panginoon sa atin, mga minamag ko, is we should know about the truth. Kailangan natin maunawaan yung katotohanan kasi kahit na nasa loob ka ng church, hindi mo pwedeng sabihin nasa katotohanan ka na. Hindi mo pwedeng sabihin na ibilang ka ng alagad unless you really know about the truth. Tandaan po natin, isa lang ang katotohanan. Hindi pwedeng maging dalawang katotohanan. Kapag nagdalawa na po sila, hindi na po yun matatawag na katotohanan. Only one is the truth, and that is Jesus Christ. Kaya, tignan niyo po, ang sabi ni Apostle Pedro, tignan niyo po, 1 Peter chapter 1, verse 22, Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan. Sa pag-ibig na hindi makakunwari sa mga kapatid, ay mga kaibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa.
Si Pedro po mismo, tinuturuan niya tayo na tanging ang makapaglilinis lamang po sa lahat ng mananampalataya. Hindi lamang po sa mga mananampalataya mga Hudyo, kundi sa lahat ng mga mananampalataya. Tanging lilinis lamang tayo. Yung purification na mararanasan ng lahat ng mananampalataya ay mararanasan lamang natin dito sa pamamagitan ng ano? Ng katotohanan. Not by the teaching, but by the truth. Sa pamamagitan lang ng katotohanan. Kaya, yun yung hinahangad, di ba? Kanina, di ba, sinabi ng ating Panginoong Jesus, you will know the truth, and the truth shall set you free. Ibig sabihin ng free ano? Delivered ka na. Hallelujah. Ano ibig sabihin ng delivered? Free. Laya ka na. Kailan ka lalaya? Kapag umaaten ka ba, malaya ka na? Hindi. Lalaya ka kapag nasa iyo yung katotohanan. Only by the truth. Kaya tayong mga mananampalataya, sikapin nating hanapin yung katotohanan. And when we say katotohanan, amin po ba? Sa tingin niyo po ba, yung salita ba ni Jesus lamang ang katotohanan o yung maging salita na idiniklara ng Diyos doon sa lumang tipan ay matatawag na katotohanan? They're both truth. Pero po, pagdating ng ating Panginoong Jesus, that is the reality, the much of the truth. Hindi natin pwedeng sabihin na yung binigay na salita ng Diyos kay Moises, hindi katotohanan. Of course, that is the law. Pero because it is from God, dahil ito'y galing sa Diyos, kaya nga po si Moises kahit mahirap sinunod niya. Bakit sinunod ni Moises yung salita ni Yahweh? Because that is the truth. Amen? Kaya di ba nung sinabi ng Diyos kay Lot, Lot, umalis na kayo ng Sodom at Gomorrah, tumakas na kayo, isama mo ang iyong pamilya. Pero kahit na anong maririnig ninyo, huwag kayo lilingon. Katotohanan o hindi? Katotohanan. Amen? Tingnan niyo po bakit natin sasabihin katotohanan? Kasi, nung nandun na sila sa taas ng bundok, pababa na po yun Actually, it is already in the peak of the mountain. Isang step na lang po, hindi na po nila makikita ang Sodom at Gomorrah kahit na ano na po nangyayari. Pero alam niyo po ang ginawa ng Mrs. Lot, yung asawa ni Lot, isang hakbang na lang. Tingnan niyo po, isang hakbang na lang. Pero narinig niya po yung mga zing, suhuroy, di ba? Sabi nga, yung apoy na asupre, di ba? Na bumabagsak doon na lumalagablag doon sa Sodom at Gomorrah. Bigla siyang lumingon. Tingnan niyo po, kung hindi namatay si Mrs. Lot, ang salita ba ng Diyos ay katotohanan o hindi? Hindi. Kasi sabi ng Panginoon mismo huwag kayong lilingon. Ang sabi ng Panginoon kay Eva, huwag ninyong kakanin. Pwede ninyong kanin ng lahat. Huwag niyo lang kakanin ng bunga ng pagkalam ng mabuti at masama. Sapagkat kapag kinain niyo yan, tiyak kayo mamamatay. Namatay po ba? Amen. Kasi kung di sila namatay, hindi totoo, hindi katotohanan ang salita ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Kaya doon yung maintindihan niya, yun pala yung katotohanan. Once I follow the Word of God, kapag sinunod ko ang salita ng Diyos, it means I believe that the Word of God is truth. Kapag hindi natin sinunod ang salita ng Diyos, it means nagdududa ka sa salita ng Diyos. Ngayon, tatanungin ko po kayo, marami po bang nagdududang Kristiyano sa salita ng Diyos? Amen. Because they do not obey. Kaya, ngayon, masasabi mo sa iyong sarili, nasa akin na ba ang katotohanan? Ikaw makakasagot. Kung ikaw'y sumusunod doon sa sinasabi ng Panginoon, it means the truth is in you. Amen? Hallelujah. Pwede ko bang sabihin, sa tingin niyo po ba yung katabi niyo, nasa kanya ba ang katotohanan? Masasabi niyo po ba na kapag tinignan niyo yung kapatid niyo ngayon, yung katabi niyo ngayon, masasabi niyo po ba na nasa kanya katotohanan? Hindi po sa pamamagitan ng tingin. Masasabi, yung mismo palang tao, kaya pala sabi ng Panginoon, di ba? Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Kung wala sa iyo ang katotohanan, hindi ka pa rin malaya. Hallelujah.
Kaya hindi paghatol ang ginagawa ng Panginoon. Knowing yourself. Tingnan mo yung sarili mo. Kung sumusunod ka na, then the truth is in you. Hallelujah. Isa lamang po ang hinahanap ng Panginoon sa atin ngayon para malamang tayong mga alagad. Ano yun? Nasa atin ang katotohanan. Kaya nga, para po yung mga disipulo ng Panginoon ay tunay na malaya na po sa kasalanan. Amin po ba? Ang ginawa po nila, they need to continue in the Word of God. Kailangan nila magpatuloy doon sa salita ng Diyos. Kailangan nilang gawin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Di ba ba? Ang sabi ng Panginoon, John chapter 6, verse 63. Di ba sabi niya rito, ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Kaya, malalaman mo rin kung ikaw ay may buhay. Amen po ba? Sa pamamagitan ba ng nakita ka sa pagdalo, may buhay ka na? Hindi po, di ba? We need to think about that. Paano ako magkakaroon ng buhay? Paano ko malalaman na may buhay ako? Hallelujah. Di ba? Sa tingin niyo po ba kung humihinga kayo, buhay kayo? Of course, physically, in the evidence of a living creature, kailangan humihinga. Pero nasan ba ang hinga natin? Yung buhay natin nasan? Only in the Word. Yan po ang katotohanan. Kaya, masisiyasat natin yung sarili na ngayon, paano natin malalaman na tayo malaya na? Kung may nasa atin ang katotohanan. Amen. Hallelujah. Paano naman natin malalaman na nasa atin ang katotohanan? Kung tayo ay sinusunod. Tama? Amen. Paano natin malalaman ngayon na tayo ay buhay? Hallelujah. Yung sinasabi ng salita ng Diyos sa atin, whenever the Word of God is in you, because my Word is Spirit and life. Kaya pala, kahit na nasa church ang isang mananampalataya, kung wala sa kanya ang salita, wala rin siyang buhay. Huwag natin sayangin yung sarili natin na dumadalo tayo sa church, umaattend tayo sa church, naglilingkod tayo sa church, pero wala tayong buhay, wala tayong kalayaan. Amin po ba? At hindi pa rin tayo may turing na alagad ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi doon, walang pakinabang pagdating sa laman. Sapagkat ang tunay na buhay po natin na hindi yung mga bagay na ginagawa lamang natin sa sanlibutan. Ang mahalaga po ay yung paglilingkod na hinahangad ng Panginoon sa buhay ng basa sa atin. That's why God spoke. God speaks His word towards us so that we can learn much of the truth. No? Kasi sa totoo lang, tupa tayo ngayon, pero sa totoo lang, hindi natin alam kung ano yung katotohanan. Hindi natin alam kung ano yung dapat. Hindi natin alam kung paano tayo mag-gain ng life. Mga Kristiyano pa naman ngayon namimili lang ng kanilang gustong mapakinggan. Amen? Marami mga Kristiyano, gusto itong sermon na ito, gusto itong pangangaral na ito. Meron siyang hindi gusto. Pero tandaan natin, kapag ikaw ay naniniwala sa katotohanan, whatever the Word of God revealed to you, kung ano man yun, masakit man yan o hindi, pero dahil yan ay salita ng Diyos, iyan ay katotohanan, tatanggapin mo at pananaligan mo. But what is the problem with the Christian? Sa totoo lang, maraming Kristiyano nagtatampo. Maraming Kristiyano na, bakit gano'n naman ang sermon ni Pastor? Parang pinatatamaan niya ako. Parang ako yung, kulang na lang pangalanan ni Pastor, pero ako talaga yung sinesermon, ginigate pa doon sa kapatirin. Ako talaga yun eh. Sa totoo lang, ako lang yun eh. Oo. Kaya hindi makatingin sa akin si Pastor kasi ako lang yung talagang pinatatamaan niya eh. We are thinking about that one. Pero hindi mo ba alam na mahal ka ng Panginoon because He's saying to you His Word? Kaya, kahit na masakit, di ba?
Saka nakakita, si Pedro, sinabihan ng Satanas. Sino ang nagsalita sa kanya? The Lord Jesus Himself. Amen? Nung si Moises, amen, nilid niya po yung, tingnan niyo pa, nilid ni Moises ang mga Israelita 40 years. Pero nung sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ka makakarating sa Kanaan, nagtampo ba si Moises? Sa totoo lang, kung kayo si Moises, ano mararamdaman ninyo? Nagsilbi ka ng 40 years, tapos, nang dahil lang doon sa konting kasalanan, sinabi ng Panginoon sa'yo, hindi ka na makakatawid. Ano? Kayo? Hallelujah. Nagluto ka ng lugaw, gutom na gutom ka, pero hindi ka makakakain. Ang sakit siguro ng loob mo nun. Amen? When Moses, alam niyo po, nung sinabi ng Diyos kay Moses na hindi ka makakatawid, wala siya pong tampo sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Pastor, paano mo nalaman na walang tampo si Moses sa Panginoon? Because in the transfiguration, di ba, nung nagbagong anyo ang Panginoon sa bundok, sino ang nakita ni Jesus Christ? It was Moses and Elijah. Amen? Hindi nga nakatawid si Moises sa Kanaan. Kasi, alam nyo, di ba, na pag matigas ang ulo, hindi po talaga, but that's physically. Physical word. Hindi lang niya yun na nakamtan. Kaya kahapon, nung sinasabi doon, yung mga pinapangaral nila, I'm not against with the word of God. Sa totoo lang. Pero ang pinangangambahan ko kasi, lagi nilang sinasabi, yayaman ka na, dapat mayaman ka na ngayon. Dapat hindi ka nahihirapan na ngayon. Dapat ganito. Because ministry is easy. I believe that ministry is easy because you have to trust the Lord. Hallelujah. Pero ano nangyayari? Alam niyo, yung mga pastor na dumalo dito, after nila dito, ma-attend sila ng business. Kasi gusto nilang yumaman by networking. Kaya tinatanong nila sa akin, full-time kayo, pastor? Yes, full-time po. Alam niyo po nga tanong nila sa akin, magkano ang sweldo mo dito? Uy. Amen? Tapos, nakita nila yung may tahian dyan, di ba? Sino nananahi dito? Sister Wife, uy, buti pa kayo, pastor, ganito, ganyan, ganyan. Hindi po, ano lang po yan, pasara na nga po yan eh. Because they are thinking about money. Amen po ba na pera. Kaya kahapon may sermon pa sila na, sino nangangailangan ng pera? Itaas ang 2 kamay. Lahat sila nagtaasan ng kamay, 2 pagagalitan tayo ni pastor kung nakita tayo, tapos tayong lahat nagtaas ng kamay, patay tayo, baka batukan tayo nun. Hallelujah. Hindi ko sinasabing hindi natin kailangan ng pera, pero naniniwala tayo, once na naglingkod tayo sa Panginoon, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Kasi, ang nakita ko kasi sa mga alagad ng Panginoong Hesus, walang yumaman sa kanila. Walang yumaman. It doesn't mean na kahit walang yumaman sa kanila na pinabayaan sila ng Panginoon. No. Amen? Huwag nating ma-misinterpret yun. Pero di ba, pinatunayan ng Panginoon sa kanila na kahit na wala sila, hindi sila nagkulang. Di ba sabi ng Panginoon, yung sobra, hindi lalabis. Yung kulang, hindi kukulangin. Diba? Kaya nga, yung mga Israelita nung nasa ilang, sabi sa kanila mismo ng Panginoon, paglabas nyo ng umaga, kunin nyo na yung gagamitin nyo ng buong maghapon. 1 epa. Sa daw lata. Huwag kayong kukuha ng sobra, kasi pag kumuha kayo ng sobra, mapapanis. Anong ginawa ng mga Israelita? Kumapanis sila ng sobra-sobra. Ano nangyari? Napapanis. Amen? Kasi alam nyo tayong natakaw mata. Gusto natin kung may ice cream dito, may sandwich dito. Amen? Tapos, meron pang juice dito. Hallelujah. Kasi gusto natin ganun. Amen? Yung marami, sobra-sobra. Hallelujah. Amen? Di po ba? Kaya nga, di ba sabi ng Panginoon, kung 2 daw ang tunika mo, ibigay mo yung, hindi talaga pwedeng may sobra. Hallelujah. Kaya kung 2 ang cellphone mo, ipamigay mo sa wala yung isa. Hallelujah.
Totoo po. We need to think about this one. Alam niyo po, kayo mga miyembro ng church, you're thinking about, pinahirapan kami ng iglesia because we have this kind of collection. Meron kaming singilan, meron kaming ganitong klase ng contribution, kailangan ibigay na ito. Pasalamat po kayo dahil tinuruan kayo magbigay. Dahil kung di kayo tinuruan magbigay, hindi rin kayo pagpapalain. Dahil naniniwala ko, lahat ng ibinibigay mo, ibinabalik ng Panginoon. Tingnan niyo po, once na nagbigay po kayo, hindi po kami ang tinulungan ninyo, the ministry. Tinulungan yung church. Sinong church? Kaninong church? Body of Christ. Kaninong pag-aari ito? Kay Kristo. Sino ang napagpala? Sino ang nag-glorify sa binigay mo? Si pastor ba? Hindi, ang Diyos. Amen? Kaya, huwag tayo maging madamot sa loob ng church. Huwag tayo maging madamot sa pagbibigay para sa gawain ng Panginoon. Give it all to the Lord. Amen? Di ba? Kasi kapag nagbigay tayo, nakikita ng Panginoon yan. Ano bang mahalaga sa iyo? Kayamanan o si Kristo? I think sasagot natin si Kristo. Nasa church tayo eh. Amen po ba? Pero paglabas natin sa church, hindi na naman, bibigay na naman daw tayo. Tapos gano'n na naman. No? Sa totoo lang. Kaya doon, lumilitaw, sino mahalaga sa iyo? Si Kristo o ang kayamanan? Sabi ng Panginoon kasi, hindi ka makapaglilingkod sa dalawa. Itatakwil mo isa, mamahalin mo ang isa. Amen? Kung si Kristo lang ang mamahalin mo, si Kristo lang mahalin mo. Hallelujah. Kaya mahirap maging mayaman. Kasi hihingi ng Panginoon sa iyo yan eh. Amen po ba? Di ba? Ang pinagkatiwalaan ng kaunti, sisingilin ng kaunti. Oh, amen? Ang pinagkatiwalaan ng marami, sisingilin din ng, ano po gusto nyo? Masingil kayo ng marami, masingil kayo ng konti. Siyempre, sabihin nyo, sandali. Doon na lang ako sa marami para marami rin ibigay sa akin. Pero ang problema nga nung binigay na sa iyo marami, lalong kumunti ang binigay mo. Amen? Hallelujah? Kaya nga, doon sa simbahan, di ba? Doon sa templo, kanino nalugod ang Panginoon? Doon sa babaeng bao. Kasi, yung buong kayamanan niya, kukunti yun. Pero ibinigay niya lahat. Yung mayayaman, anong binigay? Sabi ni Lord, ang binigay nila yung sobra-sobra lang. Amen? How many of the Christians really piniprepare nila yung kanilang offering? Sa totoo lang po, kahapon, pagkatapos po ng gawain, it's okay. Okay lang naman sa akin kahit na hindi sila magbigay. May lumapit sa akin isang pastor, Pastor, nagbigay ba sila sa kuryente? Sabi ko, Pastor, hindi po sila nagbigay sa kuryente. Pero okay lang yan, Pastor. Natapos na rin lang naman, ano na lang po yun. Okay na po sa akin. Kinausap niya pala. So, nagbigay po sila ng 2,000 for the electric. Amen. Tapos, Pastor, pakibigay sa mga worker. Nagbigay din po sila ng 500 para sa inyo. Ngayon, hindi ko alam kung paano i-divide. Hindi ko alam kung paano i-divide. Pero 500 po ang binigay sa inyo. Hallelujah. So, sabi kong ganon, okay, Pastor, wala pong problema sa amin. Kasi naglingkod na tayo eh. Amen po ba? Ang para sa akin kasi, ang inisip ko noon, sabi ko, Lord, hindi ko sila pagkukulangin sa paglilingkod na gagawin namin. Kasi church namin nakasalalay dito. Ang church namin na nakasalalay dito. Pero tandaan po ninyo, sa lahat ng mga tayo sanay na tayo sa gawain ng Panginoon. Lahat yan, kapag meron niyang sponsor, lahat yan, meron niyang nakalaan sa ganito, nakalaan sa ganito. Dahil sanay ako nagbibigay ng pera pagkatapos ng seminar. Amen? Pag sabi ng pastor, magkano yung pamasahe ng magkano yung rent ng ganito, magkano yung, Pastor, 3,000. Pastor, hindi magbibigay ng 2,000 yan, 3,000. 4,000. Amen. Kaya nga pag minsan dala-dala ko, di ba, dami-daming pera. Hindi ko na alam, may sobra ako, may ko. Amen to ba, 300,000, 400,000, transportation. Lahat yan. Hallelujah.
Amen? Lahat yun. Pero, kaya, kung susunod tayo sa Panginoon, sumunod na tayo. Huwag na tayo magre-reklamo. Amen? Ngayon, alam ko naman, pagkatapos ng ating gawain, maninigil na kayo dun sa 500, binigyan pala tayo ng 500. Okay, mag-alala. Ang tanong ko na lang kung kanino ko ba ibibigay yung 500? Sino ba yung pagkakatiwalaan ko dun sa 500? Ano ba ang gagawin nyo dun sa 500? Hallelujah. So, basta bukas, kung sino yung pupunta, makikinabag sa 500. Tandaan nyo yan. Pag pumunta po kayo bukas, matitikman nyo yung 500. Okay? Pag hindi kayo pumunta bukas, hindi nyo matitikman yung 500. Pero huwag kayo sasakit ng loob. Bakit sila nakinabang? Dapat bigay nila yung parte ko. Hindi ka pumunta. Kaya yung napupunta lang ang makakatikim ng 500. Okay. Ngayon, kung sisigilin nyo sa akin, Pastor, paano yung 2,000? Gusto niya sa inyo na lang? Ibibigay ko kay Isabel para sa kuryente. Hallelujah. Kaya, naniniwala tayo, di ba, na we have already life. Amen? The Spirit is in us. Hallelujah. Yung Spirit, alam niyo po ba na yung mga pastor kahapon, awang-awa sila sa akin. Sabi ko, ba't naawa itong mga pastor? Sabi ko, para sa akin, okay lang yan, pastor. Kahit na hindi nila iba. Actually, di ba, nag-abono tayo? Nung sinabi ko, ito yung nabono namin, ganyan-ganyan. Hallelujah. Pero hindi pa ako sure kung maibabalik. Amen po ba? Pero ibinalik naman po nila. May sobra pa nga pong 8 piso. Kasi, sa totoo lang, natatawa ko kahapon kasi nang ibinigay po nila sa akin, sabi, Pastor, di ba 4,112? O di, ginano, 4,000 plus 100. Pastor, meron kang may barya ka. Kasi 12 12. Sabi ko, Lord, ang higpit dito ba ito? Alam niyo po ba yung sinigang mix? Kinuha po nila. Yung sobra po na sinigang mix, kinuha po nila yun. Ayan, si Sister White. Kasi nakapatong lang doon Hindi nyo kasi tinago. Nakapatong lang. Kinuha po nila. Kung gusto nga nilang kunin yung yelo, di okay lang. Papadala ko naman talaga. Kaya dito, the Spirit, God is really looking for our hearts. Amen po ba? Kailangan sumunod po tayo. Alam niyo po, sa totoo lang, alam ko kayong mga worker, ganun din ang nararamdaman nyo. Sino po dito yung masakit ng binti at hita? Ang sakit talaga. Sa totoo lang, hindi ko po ipagkakailay sa inyo. Masakit talaga. Because, di ba, 2 days, di ba, up and down, up and down, up and down. Pero purihin ng Panginoon, napakabuti ng Diyos. Nandito tayong lahat. Hallelujah. Because the Spirit gives life. Amen? Kaya, doon mo mapapatunayan ngayon, doon mo makikita na, I have life. Kasi kahit na anong mangyari, sabi ko nga po sa inyo, accept it. Si Moises, tinanggap niya yon. Hindi ka makakatawid, tinanggap niya yon. Hallelujah! Nung sinabihan si Pedro na Satanas, lumayas ka sa aking harapan, tinanggap niya yon. Why? Because the one who speaks is Jesus Christ. Kaya kung nasasaktan man po tayo dun sa sermon, nasasaktan man tayo sa salita ng Diyos, pasalamatan natin because that is the word of God. Ibig sabihin talaga, kapag tinatamang ka, may depresya pa rin sa'yo. Kapag nagalit ka, lalong may depresya sa'yo. Amen? Amen? Pero kung halimbawa, tinatamaan ka, sabi pa rin, Amen! It's so good. Sabi ni Sister Ninya, tinuro nila yung Amen. Actually, we know it already. Hallelujah. Kaya sa atin din, kung halimbawa nasasaktan tayo o tinatamaan tayo, tinuturan tayo ng Panginoon, pasalamatan natin, Amen. Why? Doon mo makikita, I have life. Hallelujah. Kasi di ba, we are all already much of the truth. Hindi lamang tayo nakaupo dito, hindi lamang tayo dumalo, pero nararamdaman natin gumagawa ang Panginoon sa ating buhay. Amen? We need the Spirit. Diba? The Holy Spirit, anong tawag sa Holy Spirit? John 16:13, Espiritu ng katotohanan. Diba? The Spirit, the Holy Spirit will lead us to know about the truth. Kasi nga, diba, bulag tayong lahat Kung walang banal na Espiritu Santo, malalaman ba natin ang mga bagay nito? Maunawaan ba natin ang lahat ng bagay nito? Hindi. But through the Holy Spirit,
Sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, John 16:13, John 14 verse 26, amin po ba? Yung Espiritu ng katotohanan, yung mga aliw, kapag dumating daw yan na magpapaliwanag sa atin. That's why we need to really pray, Lord, fill me with the Holy Spirit. Lead me by the Holy Spirit. Once na tayo nag-worship service, halimbawa, di ba, meron sa atin dumadalo dito, bago mag-worship service, you have to ask to the Lord, Lord, lead me by the Holy Spirit. Kasi hindi natin maunawaan yung lahat ng katotohanan. Sa totoo lang po, kahit na nagsasalita ang sinumang pastor, wala sa kanyang karunungan. Ang karunungan nasa Panginoon. Kahit magandang magsalita ang pastor, amin po ba, pag ang puso natin, walang paglilid ng banal na Espiritu Santo, we cannot able to understand the Word of God. Kaya tingnan nyo, maraming mga mananampalataya, maraming na narinig na sermon, pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila natutuwid. Why? Because they were not led by the Holy Spirit. Because if you are led by the Holy Spirit, kung tayo nililid ng banal na Espiritu Santo, susunod na tayo. Magre-reklamo ba kayo? Kung alam mo at tinatanggap mo nang nangungusap sa iyo ay Espiritu Santo, magre-reklamo ka ba? Sino ba ang banal na Espiritu Santo? He is the Trinity God, di ba? Amen? Kaya, kung halimbawa, narinig natin ang salita ng Diyos, nasaktan tayo, Lord, lead me by the Holy Spirit because I want to understand the Word. Alam niyo, mararamdaman niyo sa puso ninyo, payapa. Ay, sarap. Lord, salamat. Itinuwid mo ako. Amen? Hindi kayo magkukwentuhan na, hindi ka ba nasaktan doon sa sinabi ni Pastor? Tayong dalawa yon. Nagkasundo kayong dalawa. Amen po ba? Oo nga, tayong dalawa yun. Di ba, hindi ka na nga doon dumalo. Kaya tayong dalawa yung pinatatamaan ni Pastor. Hallelujah. Nagkasundo kayo. Sinong nangusap sa inyo? Sinong nanguna sa iyo? Si Satanas o si Jesus? It is Satan. Kasi dapat uuwi ka, nagagalak ka eh. Amen? Masakit yung tinanggap mo. Pero, di ba? Totoo naman po eh, lahat po ng hindi masarap, yan ang masustansya. Ang palaya, hindi masarap, masustansya. Amen? Hallelujah? Lahat ng mapait. Opo, lahat ng mapait, masustansya. Mas marami daw sustansya ng mapapait. Hindi magandang, amen? Hallelujah? Tingnan niyo po, sa atin nga, walang sumisipsip ng aloe vera dun sa taas, ang lalaki, di ba? Pero alam niyo po ba kung gaano kasustansya yung aloe vera? Sobra po. Pero hindi natin kaya, di ba? Aminin ninyo. Meron na po ba ditong sumipsip? The Koreans, alam niyo po, kung sobra sila, kung sumipsip niyan, para silang lumunok ng, opo. Pero di ba pag nakita natin yung laman ng aloe vera, parang uhog na, sipon na, oo. Pero pag sinipsip po nila, ewan ko kung si Mr. Cho, di ba? Si Brother Cho, ginakain nila yan, sariwa. Kasi daw masustansya yon. O kanina nga, bago kami umalis ni Sister Rose, pinanood po namin, alam niyo po yung kinakain sa vlog kanina, talbos ng ipil. Meron daw isang tao, ipil-ipil. Meron po daw isang tao, may cancer po daw siya. May cancer po daw siya. At nakataning na daw yung kanyang buhay. Tapos daw, nawawalan na siya ng pag-asa. Pero haba daw siya nakatanaw, ang nakita po daw niya kambing. Nakita daw niya yung kambing, kumakain kahit ano. Lahat daw ng kinain ng kambing, kinain niya. Alam niyo po ang nangyari sa kanya? Gumaling siya. Kasi pag namatay yung kambing, patay din siya, tama? Lason eh. Hallelujah! Pero, alam niyo po ba, lumakas daw siya. Kaya ngayon kumakain siya ng talbos ng ipil-ipil. Ensalada. Mamaya, wala na masasabi. Kaya nung pumunta tayo sa Cambodia, di ba? Sabi ko nga po sa inyo yan, yung gumagapang dyan. Yung gumagapang dyan, kinakain sa Cambodia yan. Napakalansa po niyan. Napakalansa ng amoy niyan. Hindi. Tapos, ang sangkap pa po niyan, alamang na hindi luto. Papaya. Ano pa? Sitaw na tinagtad na gano'n. Talong na hilaw na hindi niluto. Yun ang kinakain nila. Hallelujah. Hindi pwede yun si Michael. Sa totoo lang, kahit ako, si Ate Lloyd na nga eh. Dinadaan sa tubig. Susuba. Kasi kailangan mo umusin yung nasa plato eh. Hallelujah. Pero kung ano daw hindi masarap,
malaking katulungan sa atin. Amen? Hallelujah? Tingnan niyo po, yung anak ni Brother Sammy, ma-operahan po siya ng katulad ng tag-opera kay Michael. Ang tag doon, bato sa abdo, di ba? Yun sa iyo, di ba? Yun, di ba? Kidney na, sa ano, bato. Sabi namin sa kanya, kasi ang sasarap ng kinakain mo. Masasarap kasi kinakain niya lagi. Sabi ko, kaya mas maganda hindi masarap ang kinakain nyo. Opo, pag hindi masarap ang kinakain nyo, hindi kayo magkakasakit. Amen? Tingnan nyo po yung baboy, walang sakit. Kasi hindi naman masarap. Subukan nyo po kayo niya. Kaya buti na lang, sa loob-loob ko nga, buti na lang nakita nung may cancer, kambing. Paano ko ang nakita niya baboy? Baka kaning baboy ang kainin niya kasi di ba? Malusog lumusog Hallelujah. Pero sa totoo lang, meron po kaming kaibigan na tinitikman niya yung pagkain ng ng baboy. Yung may darak, nakain niya po kaya yon. Oh, hallelujah. Hanggang ngayon, buhay pa naman. So, I think, but all the Word of God is truth. Katotohanan. It gives life to our spirit and soul. Amen? Hallelujah. Kaya sabi dito, unless we will be led by the Holy Spirit, we cannot able to understand the truth. Hindi natin maintindihan. Kasi sa totoo lang, kahit kami, sa sarili ko, Lord, ang hirap. Once I study the Word of God, ang hirap. Lord, mahirap. If I will not ask the leading of the Holy Spirit, I cannot understand the truth. Kaya nga, many Christians cannot able to follow God's Word. Hindi makasunod sa salita ng Diyos. Bakit? Because they are not led by the Holy Spirit. But if you are led by the Holy Spirit, kahit na mahirap po yan. Di po ba? Katulad kahapon. Di ba? May tinanong ng pastor, gusto niyo bang magpasa ng krus? Sabi ng mga tao, kasi nabasa nila doon sa harapan natin carry your cross. Amen? So sabi ng mga pastor kahapon, Amen! Ang sabi niya, why? Finish na daw. Hindi na po daw dapat tayo magpasa ng krus. Paano yun? Deny yourself. Carry your cross and follow me. Ayaw nila yun, magpasa ng krus. Kaya gusto nila maghinawa. Walang masama po na pangakuan tayo na maghinawa. Pero tandaan po natin, hindi ang kaginawaan para tumibay tayo sa pananampalataya. Hallelujah. It doesn't mean na pinapahirapan tayo ng Panginoon. Hallelujah. He already sacrificed. Totoo yun. He already sacrificed and carry our. Diba? Actually, si Jesus Christ, yung cross na dinala niya, kasalanan natin yon. Hallelujah. Pero kailangan pasanin natin ang cross natin. But don't worry. Bakit? Kasi yung pamatok na gagamitin natin sa pagpasan, pamatok ni Jesus. Kaya mas magiging magaan dito sa atin. Amen. Romans chapter 9 verse 1. Sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo na hindi ako nagsisinungaling, na ako'y sinasaksihan ng aking budhi sa Espiritu Santo. Even Paul, di ba? Sabi niya po sa Pablo, ang sinasabi ko sa iyo ay katotohanan ni Kristo, hindi ako nagsisinungaling. Mahirap sabihin na hindi tayo nagsisinungaling. Pero si Apostol Pablo, sinabi niya lang na hindi siya nagsisinungaling. Why? Because he was led. He was testified by the Holy Spirit. Kaya tayo rin ganun. We cannot deny. Sabi nga, sa totoo lang, tayo, hindi naman po natin tatanggihan ng katotohanan Amen po ba? Pero, we need to accept. Pag sinabing we deny the truth, kapag hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos, it is equivalent to denial. God's command is truth. Amen? Kapag may utos ng Diyos, ang tawag diyan, katotohanan. Sabi nga po natin, ang utos ng Diyos ay katotohanan. Kung ang utos ng Diyos ay katotohanan, anong dapat natin gawin? Sundin. Amen? Sundin. Kasi, utos yun Amen po ba? At yung utos ng Diyos ay salita ng Diyos at ito ay sundin. Kasi katotohanan yun. Pero di ba, maraming Kristiyano, maraming mananampalataya, it is really very hard for them to obey. Amen? Kaya nga yung iba, ayaw nila yung doktrina ni Kristo. Teaching of Christ. Ang gusto nila, yung teaching of men. Yung tinuturo ng mga tao, ang gusto po nila. Amen?
Pero tayo, ang gusto natin, yung aral na tinatanggap natin kay Kristo. That's why what we need, church, is much of the truth. Amen? Mawawala sa atin ang pagrereklamo. Mawawala sa atin yung mga bagay na sumasakit ang loob natin. Ngayon, hindi lamang tayo basta mananambahan. Pag mananambahan na tayo ngayon, dadaluman tayo, prayer meeting man yan, o worship service, isa lang ang nasa puso natin, Lord, I want to receive the truth. Amen? Kasi, di ba, ang taging magiging dahilan lamang para ikaw ay lumaya, katotohanan. Para ikaw ay mapatunayan na ikaw ay alagad ng Panginoon, ang kailangan mo rin ay katotohanan. Hallelujah? And where is the truth? Only the Word of God. Kaya kahit na utos yan para sa'yo, sundin mo. Amen? Sundin mo. Huwag mong tatanggihan. Hallelujah. Kapag sinabing magbigay ka, magbigay ka. Huwag ka magreklamo. Utos yan ng Diyos. Hallelujah. Amen? Diba? Sabi nga ng Panginoon, ang lahat naman na nagbibigay, ibinabalik ng Diyos na siksik, liglig, umaapa. Amen? Kaya, huwag tayo magmaramot. Kahit estudyante lang kayo. Amen po ba? Kung ang baon po ninyo, lagi kong tinuturuan si God. Yan. May baon ka na naman. Hindi mo pinaghirapan yan. Amen? Lahat ng baon ninyo, hindi nyo pinaghirapan. Huwag hiwalay nyo na kagad yung tithes nyo. Kahit na 10 pesos lang, Pastor, 10 pesos lang kasi. Yung piso, hindi sa'yo yun. Lahat ng ibinigay sa'yo, hindi. Yung 10% nun, hindi na sa'yo. Kaya nga, mahirap na pag malaki ang ibinigay sa'yo eh. Paano kung binibigyan ka ng 10,000 pesos? O diba? Mahirap na ibigay yun. Medyo, ano yan? Hallelujah. Buti pa nung 100 lang ibinibigay sa'yo, madali yan, 10 piso. Amen? O nung naging 1,000, 100 na, medyo madali pa yan, magaan-gaan pa yan. Binigyan ka ng anak mo ng 13-month pay, 30,000 pesos, sandali. Ano to? 10%. Mabigat-bigat ito, 10%. 30,000, may 3,000 to 10%, medyo mabigat na yan. Hallelujah. Ay, paano kung binigay pa sa'yo yung bonus sa 13-month pay? 100,000, yung 10,000, 10%. Mahirap na, di ba? Hindi pa kasama doon ang offering. Do not misinterpret. Once you give your offering and did not give tithes, hindi ka pa rin masunurin. Magnanakaw ka pa rin. Kaya nga, every Lord's Day, kailangan dalawang sobre lagi ang kinukuha mo. Offering and tithes. Hallelujah. Kasi akala nung iba, pag nagbigay sila ng offering, kasama na, hindi po. Kailangan magkahiwalay yun. Yung tithes sa Panginoon. Yung offering galing sa'yo. Kaya kung nagbigay ka ng tithes, ibinalik mo lang yung para sa Panginoon. Pero hindi ka pa nagbigay. Kasi naman, Pastor, pamalengke ko na to eh. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, ninanakawan niyo ako. Diba? Sa Malakay, ninanakawan niyo ako. Sabi ng mga salita, paano ka namin ninanakawan? Sa pamamagitan ng kaloob at ikapu. Praise the Lord. Amen. Kaya, bigyan natin ng buong buo. Hallelujah. Huwag kayong mag-alala kung wala naman kayong income. Eh di wala pa akong tithes, Pastor. Tama ba? Hallelujah. Pero may offering ka pa rin. Hallelujah. Bakit, Pastor? Wala na nga akong tinanggap. Meron pa akong offering. Kung halimbawa po, yung bibilin mong bango sana, 1 kilo, gawin mo na lang 3/4. Tama ba? Kulang ng 1/4 sa 1 kilo. Para yun ay magiging mong offering. Hallelujah. Amen? Hindi po ako natatakot mangaral tungkol sa offering and tithes. Why? Because pag binibigay sa amin yung allowance namin, lagi kong comment sa kanila, ibawas nyo na yung tithes. Ayokong hinahawakan ng tithes kasi mahirap. Pag hinawakan mo ng tithes, nagdadalawang isip ka na, sayang to, medyo pag Jollibee. Okay, pero kaya pag halimbawa po, mas maganda, kung halimbawa po, sumasweldo kayo, hiwalay mo na kagad. Huwag mo nang tignan. Tignan mo kagad kung magkano. Hiwalay mo na kagad. Amen po ba? Ilagay mo na kagad sa sobre. Amen. Kaya nga may sobre tayo, maganda eh. Kasi pag uwi mo sa bahay, pag uwi nyo ng linggo, pwede mo nang kunin. Ilagay mo na kagad doon. Mga estudyante, kumuha na kayo ng pang-tithes nyo. Para everyday, baon mo 20 o 2 ng 2. Pag isang linggo, meron na.
Be faithful in your tithes and offering. Hallelujah. Tinuturo namin ito hindi para makinabang ang church. Tinuturo namin ito para makinabang kayo. Because if you will be faithful to the Lord will be also faithful to you. Katotohanan, malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Hallelujah. Diba, ang sabi ng Panginoon, kapag hindi ka daw nagbigay ng ikapu, para ka lang daw naglagay ng pera sa isang butas na bulsa. Dire-diretso. Amen? Kaya kung ang income mo everyday, income mo, araw-araw din ang tithes. Ay ipon. Kung monthly ang income mo, monthly rin ang tithes. Hallelujah! Meron ba sa inyong nagnanakaw sa asawa para mag-tithes? Hindi naman pagnanakaw yun. Kasi itinatabi mo lang yung para sa Panginoon. Amen po ba? Ang masakit nga po, yung ibang mga asawa daw, dalhin mo na lang yung tithes ko. Yung tithes pumunta. Pero tandaan natin, hindi lang ang tithes nakukuha sa pera. Kahit ang time, tithes yan. Hallelujah. Paglilingkod, tithes din. Amen? Hallelujah. Sa isang anak ninyo, dapat may isang naglilingkod, tithes din. Amen? O anak, ikaw na yung tithes ko. Amen? Noong nagpastor po ako, sabi ng tatay ko, anak, ikaw na yung tithes ko. Tinites po ako. Ay, hindi na ako pwedeng umalis sa pagpapastor. Naka-tithes na po ako eh. Hallelujah. Pero maganda po yun. Kung halimbawa, lahat ng anak mo, di po ba, maglilingkod? Amen. Hintay mo ba mag-iisang po para may tithes? So, huwag naman. Hallelujah. So, everything that we hear from the Word of God, everything that we accepted from the Word of God is truth. Sabi nga po natin, ang lahat ng salita ng Diyos ay katotohanan. At ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kung ito'y katotohanan at kung ito'y salita ng Diyos, dapat natin itong tanggapin. Dapat natin itong sundin. Hallelujah. Sabi nga po natin, oh my soul, obey the word of God. Oh my soul, obey the word of God. Oh my soul, obey the word of God. And oh my soul, obey the word of God. This is much of the truth. Kapag nakikita na natin yung sarili natin na sumusunod, kahit na masakit, kahit na mahirap, sumusunod tayo, ibig sabihin, you are receiving much of the truth. Lord, I am receiving much of the truth. Ngayon, hindi na ako magre-reklamo, hindi na ako tatanggi, kahit na anong ipagawa ng Panginoon sa akin, because I receive now the truth, much of the truth. Hallelujah. Amen po ba? Kapag nalaman, pag naranasan na po natin yan, then you are growing in faith. Tabi manalangin sa oras na ito. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay mo sa amin. Truly, Father God, na kaming lahat ay may kahinaan. Pero sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, you are leading us, O Lord God, into the truth. At sa pamamagitan ng katotohanan ay pinalalago ang aming pananampalataya. Pinasisigla mo kami, Panginoong Diyos, at hinahayaan mo ng puso namin ay sumunod sa lahat ng layunin at naisin mo sa amin. As we shout, oh my soul, overcome, ipanalangin natin na matutunan natin na sumunod sa lahat ng salita ng Diyos at patuloy tayo mailid ng banal na Espiritu Santo. Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome! Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoong Diyos, ay binigay mo sa amin ang katotohanan. At sa pamamagitan po ng katotohanan, ay tinuruan mo kami na sumunod sa lahat ng layunin at kalooban mo, Panginoon, para sa aming mga buhay. Ingatan mo kami lagi, Panginoong Diyos, at huwag mo kami pababayaan, Panginoon. Kaya, Mama, na punuin mo kami ng katotohanan. Punuin mo kami ng katotohanan. Ibig mo kami ng katotohanan, O Diyos, sa pamamagitan po ng banal na Espiritu Santo. Masakit, mahirap, pero susunod kami sapagkat ang salita mo ay katotohanan at mapapatunayan na kami mga alagad mo. At bilang mga alagad mo, hindi kami hiwalay, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita at magiging masunurin kami lagi sa iyong mga salita, Panginoong Diyos. Hindi lamang kami lalalo, hindi lamang kami naririto, Panginoong Diyos, kundi may puso kaming punong-puno ng pagtanggap sa iyong mga salita na ipagkakaloob sa buhay ng bawat sa
mo sa amin. And this is really what we pray. Yan ang aming patuloy na dalangin. At yan ang hahangalin mo, Panginoong Diyos, na gagawin mo sa buhay ng bawat isa. Kumilos ka, magpala ka sa buhay namin, Panginoong Diyos. At hayaan mo, Ama, na lagi namin maranasan, Panginoong Diyos, na kami pinangungunahan ng ibadan ng Spirit of God. Let us all obey your word. Let us all obey your word. Father God, yan ang aming patuloy na dalangin, Panginoong Diyos. Alisin mo, Panginoong Diyos, ang pagre-reklamo. Alisin mo, Panginoong Diyos, ang mga adlang na inilalagay ng diablo sa aming mga buhay, Panginoong Diyos. Bagkus, turuan mo kami, Panginoong Diyos, na sundin ang lahat ng bagay na kalooban mo sa hindi kami mamimili. Kung ito'y salita mo, susundin po namin, Panginoong Diyos. And that command, Father God, will lead us into the truth. And the truth will give us freedom. The truth will give us life. And the truth of God will give us, Lord God, the leading of the Holy Spirit, Panginoong Diyos. And we will be qualified as your disciples, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos. At ingatan mo ang lahat ng mga salita na narinig namin sa gabing ito. Nananalig mo kami sa kabutihan at katapatan mo na gagawin po sa buhay ng bawat sa amin mula bata hanggang sa pinakamatanda, Panginoong Diyos. Sa mga kapatiran namin hindi nakadadalo. Panginoong Diyos, hayaan mo, Ama, na lagi din nilang maranasan ang iyong kabutihan. And let them also experience the power of the word, the power of the truth, so that they can obey, Panginoon God, and really be a disciples of Jesus Christ, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkatunay na napakabuti mo sa amin at inaangkin namin ang katagumpayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang mag-ari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all po. See you on Lord's Day.